Death is part of life. It will happen to all of us. But that doesn't make dealing with it or understanding it any easier. Death is a hard experience to go through. Whether expected or unexpected, it will come knocking on our door because it is a part of life. Death is something inevitable. After all, what's a life anyway? We're born, we live a little while, and we die. Here to share her story is Rovelyn Marcelo Paulo from Isabela. She will share with us her experience on the sudden and tragic passing of her aunt. Ako po si Rovelyn Marcelo Paulo Ramos. Galing po ako ng Isabela. Ako po ay nagtatrabaho dito sa Makati nung biglaan po akong tinawagan na yung tita po namin is namatay. 59 po siya, kaka-59 lang po niya noong September. Kailan siya eksaktong namatay? October 1 po, ng mga alas 6 ng umaga siguro po. Nung una pong message sa amin is screenshot na wala na si mama. Siyempre, may tanong, paano wala? Hindi namin magets. Wala na nga si mama. Nakita siya sa CR, wala na. Anong wala? Sabi namin. Kasi syempre nakita namin siya nag-TikTok pa nung gabi bago ako matulog. Woo! Ang malas mo. Bakit? Ang pangit ng iniyakan mo. Tapos wala na si mama. Patay na siya. Nasa ospital kami ngayon. Tapos paano siyang namatay? Paano mamamatay? Ang sabi lang po, nag-CR lang po siya. Tapos nung napansin na walang lumalabas, pinasok. Andun siya, nakabulagta na siya sa CR. Yung dinala po siya sa ospital, ang lumabas pa din daw po sa cause of death niya is cardiac arrest sa CR. Yun nga yung sa CR siguro. Kaya siguro po siya nabagok kasi bigla siguro siya inatake doon kaya po siya bumagsak. Nung moment na nalaman mo na wala na siya, ano yung eksaktong naramdaman mo? Yung una, ma'am, before nangyari yon, yung sabi niyo po, medyo may paramdam. Kasi wash day namin nung araw na yon, di kami naka-uniform. Tapos, the usual naman po, naka-black kami that day. Kaya lang, yung isang kasamahan namin, sabi niya, Ruby, ano ba yan suot mo? Kakaiba ka, parang nangingitim ka, sobrang iba yung pagkaitim mo. Sabi niya, sabi ko, ano yun, pare-pares naman tayo naka-black, iba yung pagkaka-black mo. Sabing gano'n, tapos kinikilabutan pa nga kami. Tapos nung kinabukasan, pabiyahe ako noon, pauwi dapat ng probinsya. Tapos biglang namatay si tita. Yun nga, nabigla kami. Hindi na ako nagtuloy umuwi ng probinsya kasi hindi ko pa mapaniwalaan hanggat totally, alas 6 ako message, alas 9, alas 10, alas 12 pa lang ako naniwala na patay na siya. Paparamdam ba siya sa'yo? Or parang napapanaginipan mo ba siya? Simula nung namatay siya, hindi ako nagsi-CR na doon sa CR namin sa second floor na mag-isa sa gabi. Hindi talaga ako pumupunta na sa CR sa second floor. Pupunta talaga ako sa staff house sa 23 floor na. Simula, parang pakiramdam ko, may tao sa kabilang kwarto ng CR. Nagkatampuhan kayo. Opo. So, feeling mo ba, kaya siya nagpaparamdam is parang may galit pa siya sa'yo? May tampo pa rin ba siya sa'yo? Tapos, nadagdagan yung tampo niya dahil hindi ka nakapunta sa langit? Hindi po. Kasi sa tingin ko, kasi si tita is po siya, palasimba siya. Kaya siya, yung nagparamdam siya, parang gusto niyang iparamdam sa akin na, Be kasi yung tawag niya sa akin, Be,
kung ano yung gusto mo, yun yung gawin mo, parang ganon. Feeling mo ba, nagkaroon ka ba ng pagsisisi na hindi ka nakapunta dahil nagparamdam na lang siya? Yung pagsisisi, nandun pa rin po, pero wala na akong magagawa, tapos na eh. Yung huling banding po namin nung April, nag-swimming po kami sa Bintacan Resort. Malapit lang po sa amin sa Isabela po. Parang yung iba po doon, noon ko lang na-meet yung kapatid niya sa nanay, noon ko lang na-meet. Tapos iba yung banding na nag-swimming kami ulit kasi parang medyo hindi kami ganun ka-close na simula nung namatay yung si Papang. Pagka nagsabi po kami na tita, andito kami sa Maynila. Kahit wala siya. Punta kayo dito, dito kayo tumuloy, dito na kayo magsikain. Tapos nagagalit siya, hindi kami kumakain. Talagang maalaga siya pagdating sa pagkain. Lalo na siguro yung sa kanya ko naramdaman yung mas parang naramdaman ko na mas mahal pa niya mas minahal pa niya yung anak ko kumpara sa sarili kong mama. Kasi si mama, hindi niya pinaramdam kay Adrian eh. Si Tita Tess kasi nagsabi na, sabi niya dun sa anak ko, apo kasi tawag niya dun sa mga anak ko. Sabi niya, sabi niya, yung mama niyo masungit lang yan kasi pagod. Intindihin niyo lang yan. Sabi niya, kaya yan ganyan kasungit kasi pagod siya. Pero mahal kayo niyan, sabi niya. Tapos sinasabihan niya ako, wag mo masyadong pinapagalitan si Adrian. Sabi niya, kasi yung anak ko kasi na panganay, talagang napaka-strict ko. Siya yung sumasalo pag pinapagalitan ko si Adrian nun. Tapos pinagluluto pa niya yung mga anak ko sa bahay. Yung mga kapatid po niya, like, example sila mama, pupunta po kami lahat doon. Pupunta kami doon, siya na bahala lahat pag nandun kami. Ganun siya kabait. Sobrang thankful kasi yung hinahanap kong pagmamahal bilang lola para sa mga anak ko, na hinahanap ko sa mama ko, sa kanya ko naramdaman. Siguro yun yung main reason. Kasi kung tutuusin, madaling solusyonan yung pera eh. Pero yung pinaka-main reason siguro, parang hindi ko pa kaya. Makita siya nasa kawaong. Not everyone has the same coping mechanism on death. Some may cry every day, others might cope with it in a lighter demeanor. The devastation caused by the death of a friend or loved one is profound, and facing our mortality can be upsetting as well. Looking for a way to cope or help with someone's death is natural. We seek ways to make difficult times easier, as well as some understanding. Death is what gives life meaning and makes life complete. For Golden Nation Network, this is Max Legaspi.